Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Gandang gabi, maganda lahat, maganda tayo, relax tayo, at syempre chill tayo. Kayo po ba ay chill lang din? Oo, dapat chill-chill lang, relax-relax, wag ho tayo masyadong ma-stress dahil tayo ang papangit at tayo ang magbabayad ng mga kulubot sa ating mukha, di ba? Buti na lang, hindi ako masyadong kulubot. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, kasama natin, walang iba, ang abogado de Campanilla, walang iba kundi si Attorney Danny Con. Hi, Attorney! Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, ha? Ang ganda ng ano ko, ha? Walang kulubot. Walang kulubot nga. Ba, walang may kulubot. Kaya hindi na ako tumatawa masyado kasi hindi na magalaw eh. Hindi ampalaya. Hindi ampalaya. Bakit ampalaya? At di ba Kasi- may kulubot ang ampalaya? Yun ba yun? Kala ko bitter ang ampalaya. Bukod sa bitter, may kulubot. Kulubot. Ah. Napakakulubot. Okay, sige. Bakit nga naman kukulubot ang mukha ninyo? Syempre, pagka marami talagang problema, minsan kumukulubot eh. Kumukulot ang noo. Di Saka ba? hindi, pag nawawalan ka ng baby fat, Ha? kukulubot talaga ang muka. So, kinakailangan lagi kang may baby fat. Baby fat? Parang hindi ata baby fat yung nandito sa tiyan ko eh. Ay, talagang hindi yan. Baby yan. Well, anyway, eto na! Alam mo, attorney, napansin ko lang, ha? Pansinin niyo to mga friends, ha? Mula nung pinanganak ka hanggang sa mamamatay ka na lang talaga, lahat talaga dyan may sanga-sangang issues patungkol sa batas, ano? Buhay ka, may problema sa marriage, sa birth certificate, may problema sa pambayad ng ospital, mamamatay ka, pambayad ng ospital, pangbayad ng, alam mo yun, every step of the way, talagang merong kaakibat na mga legal na things, no? Napansin ko yan. Kaya kaya dami yung trabaho eh. Hindi nawawalan ng Legalities. pangangailangan sa isang abogado. Kasi ang buhay natin ay pinaiinog ng batas at regulasyon. May point ka Basta dyan. may batas na susundin, basta may regulasyon, kasi kung walang regulasyon, walang batas, magkakaroon ng chaos. Di ba? Magkakaroon ng magiging disorderly ang That's buhay. very true. Oo, totoo Oo. yan. Pero meron din namang tinatawag nating mga positibong mga kaso. Meron din namang hindi. Positibo, pag kunwari ikay nakakakuha ng mga mana, kahit papaano, positive yun. Dahil ano yun Hindi, pero batas pa rin yun. batas pa rin yun. Batas That's pa rin true. yun. Kailangan pa rin na abogado, no? Oo. Kaya Parang- daming abogado eh. Parang bihira ang mga gawain natin na hindi mangangailangan ng abogado. Totoo yan. Siguro pag nagluto ka ng hapunan, Hindi kailangan ng abogado. ng abogado. Parang kailangan ng abogado sa pamilya ninyo. Pero kapag ka meron ng pinakain ka Oo. na nagkaroon ng sakit dahil sa niluto mong pagkain. Naku, abogado na naman Abogado yan. yan. Oo, sakit sa bangs, ha? Oo. But anyway, sa mga gusto ng libreng konsultasyon, ayan, eto na ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Anong mga numero, attorney? Sa Globe po, 0954-310-0331. At sa Smart, 0961-770-8807. Oh, there you have it. Nakalista po, nandyan sa screen. Opo. Yan. Okay. So, tanong na dahil libre, ha? Libre ang konsultasyon. At sana, pag nagkikwento ho kayo, yung mga importanteng detalye ay maisulat nyo rin dito sa ating texting, no? Kaya lang kasi naman, pagka minsan, detalyado, ang hirap mag-text. totoo din yan. Tsaka may limit din kasi yata yung pwede mong Oo. ipadalang text. Mahirap naman talaga pag nobela yan Oo. pinadala sa atin, di ba? Lalo Ang pa. hirap basahin yan, ha? Baka tapos na yung 30 minutes. At saka wag po kayong magsisimula sa panahon ng hapon. Tignan mo, panahon pa ng hapon. O kaya, panahon ng makopa. Bako pa? Hindi ko alam basta nasasabi ko panahon ng makopa.
Alam mo ba kung ano ang makopa? Di ba prutas yun? Prutas niya. Di ba? Nakakita pa ba kayo na makopa Ay, ngayon? yung kulay pink na namumula. Ayan, di Ayan, ba? Di ba? Ibig sabihin, Makopa. bagets. Eto na. Si Rica Bagets din, 25 years old ng Bulacan. Married po ang tita ko and her husband for more than 10 years. Yung husband po niya is working in the US and bigla na lang di nagparamdam. Ha? Parang bigla na lang hindi Na-ghosting siya. hindi sumusulat, hindi tumatawag. Hanggang- Niho. Hanggang Wala ka nang nadinig. napag-alaman po namin na kasal na siya sa US. Ay, paano nangyari yun? Sandali, Gusto po- kasal ba sa tiyahin niya? Kasal daw eh. Diniborsyo. Yung kasi Amerikano siguro yung napangasawa eh. Di ba? Tinan mo nga, pakibaba nga. Pakibaba mo nga ulit. Okay. Married po ang tita ko sa husband niya for more than 10 years. Pero hindi sinabi na Amerikano. Ang sinabi lang ay working na sa US. Oh, yun lang. Hindi, pero ilang taon na kaya yung husband sa Amerika? At saka kung US citizen ba? Baka US citizen na. So, hindi rin niya nasabi. Kasi parang sinabi, 10 years na silang kasal, pero hindi naman siguro 10 taon pagkakasal, pumunta na sa Amerika. Hindi naman siguro. Pero kung siya po ay nasa Amerika na at nag-qualify na siya na maging isang US citizen, Oo. pwede naman pong diniborsyo kayo nang hindi nyo nalaman. Pwede ba Kaya- yun sa Amerika? Diniborsyo na hindi nalalaman? Kasi wala ka sa Amerika eh. 'Di ba? So parang hindi ko alam kung nasan eh. Okay. So, ang tanong niya, gusto lang niyang malaman if may legal rights po ang tita niya at saka ano daw ang pwedeng gawin. So, kasi ngayon, may asawa na rin yung husband niya. Okay. Oo. Ako, ina-assume ko dito, US citizen na ito. Kaya siya Kaya siya nakapag-asawa uli ron. At nakapag-diborsyo. saka nakapag-diborsyo na siya. At siya ay nakasal na sa ibang babae. Okay. Gusto lang po naming malaman if may legal Rights. Siguro, baka may pera. pakitaas. May bahay. May legal rights po ba ang tita ko? Okay. Ano po kayang legal rights? Legal rights po ba sa anak? Legal rights po ba sa mga naiwanan na property sa Pilipinas? Meron po ba kayong legal right na mag-asawa uli? Okay. So ano kaya ang Isa-isahin natin yung lahat ng sinabi mo. Hindi, pero ang tingin ko, kasi ikino-complain niya yung husband eh. Baka kung ano ang pwede niyang gawin. May magagawa ba siya? Yun ang tanong. Pero kung ang pag-uusapan natin ay kung pwede ba niyang idemanda yung asawa niya ng bigamy dahil nag-asawa uli, samantalang kasal pa sa kanya. Tama. Okay, baka hindi po natin siya madidemanda. Unang-una, yung po kasing crime ay territorial. So kung saan niya ginawa yung krimen, doon lamang ito pwedeng usigin at parusahan. Okay, sa madalit sabi, assuming na hindi siya naging American citizen, Pilipino pa rin siya. Pero pinalabas niya na binata siya. Okay, so nameki pa siya ng mga dokumento ron. At nagpakasal siya sa iba. Okay. Hindi po natin siya pwedeng idemanda ng concubinage sa Pilipinas for 2 reasons. Number 1, wala siya rito. So wala pong aarestuhin dito at wala pong ma-i-arraign sa husgado. Pangalawa, kapag ka po ito ay bigamy, it's a crime, pwede pong sabihin na hindi dito pwedeng usigin kasi hindi dito ginawa. Hindi dito idinaos yung second marriage. Kaya nga maraming mga sikat na tao na kapag kasal sa Pilipinas, sa ibang bansa nagpapakasal ng pangalawa. Para sa ganun, hindi sila mademanda daw ng bigamya dito sa Pilipinas. Naturuan pa natin, di ba? Oo. Hindi, pero meron kasing isang interpretasyon ang batas Ano yun? na maski na yung kasal ay doon nangyari sa ibang bansa, pag umuwi ka sa Pilipinas, ang epekto ng bigamya ay nararamdaman din sa Pilipinas. Kaya pwede ka maidemanda ng bigamya sa Pilipinas pag umuwi ka.
So pagka umalis ka, huwag ka nang bumalik. Kaya nga, so hindi na babalik ngayon yung... Huwag ka nang bumalik. At baka kung bumalik man, hindi natin alam kung malalaman nila na bumalik yung mister niya. Okay. Ngayon, pero kung may mga naiwanan pong property yung mister nyo sa Pilipinas, at mga ngailangan kayo, pwede po nating habulin yung property niya. Paano mo hahabulin yung property niya, attorney, na nandoon na siya, hindi ba niya kailangan ng signature? Or... Ay, husgado. Didemanda mo sa husgado. Didemanda At mo husgado ang kukuha ng property niya kung kailangan. Halimbawa, kailangan mo ng suporta. Hindi siya nagbibigay ng suporta. Mayroon naman po siyang property na naiwanan dito. Ipapa-attach natin yung property niya at ididemanda natin siya ng sibil para magamit yung property niya. I get it. At magamit para masuportahan ka. Pero yung sinabi mo kanina, I think two things din yung talagang gusto niya bilang siyempre isang asawa. Paano nga ba siya madedemanda? At yung isa, yung sustento or yung maybe pera. Yun lang naman ang habol talaga. Maaari. Di ba? Well, anyway, sana nasagot ang iyong katanungan. O, eto na si Gab ng Pasig. Hello, Gab. Good evening. Hi, good evening. Hi, good Hello. evening. Gab, may problema ka? Marami. Hi, marami siyang problema. Gab, are you okay? Are you alright? Are you relaxed? I'm good, I'm good. Sige. Okay, so now, ano ang problema? Anong itatanong mo? At anong itatanong mo? Bale, for context kasi, I used to live in a condo before with someone. So, tatlo kami sa condo, magjowa sila. But during the time nung maglilipat kami sa condo, ako nag-cover muna ng expenses for the first month. So, I paid the advance and deposit ng condo. I also paid for the things sa condo, like yung mga bedsheet, mga gamit sa kusina, everything. Ano po, sandali po. Gab, yung condo inuupahan nyo o binili nyo? Inuupahan po namin. So madad sabi, ang in-advance mo yung upa. Tatlo sila. Pero tatlo silang nandun sa condo. Yes. Pero umuupa lang silang tatlo. Oo. Pero paano Yes yung po. hatian ninyo? Dahil magjowa sila, half-half o divided by 3? So originally divided by 3 lahat 'yon. Okay. Kuryente, renta, ganyan. Tapos as time goes by, medyo ginigipit na nila ako. Gusto nila 50-50 na lang, ganyan. So pero ano na yan, it's a different story. So ang problem ko po ngayon kasi is dahil ako nga po nagbayad nung deposit in advance, which is by the way 18,000 per month kasi binabayaran, so total of 36,000. Tapos yung mga gamit nila sa bahay, ako rin bumili. Ang utang na lang talaga sa akin is 39,000. Ngayon, nangyari to, 2023 pa. Until now kasi, wala pang nababayaran sa akin ni isang kusing. Pero nandun pa rin kayo, magkakasama pa rin. Wala na, umalis na ako kasi parang umalis na siya. pinalayas nila ako. Parang nila. Ikaw pa pinalayas, ha? Ikaw nagbayad. Bakit ka pinalayas? Ano raw ang kasalanan mo? So, kasi po, nagtanong ako kasi sa mga kaibigan ko, magkaka-opisina rin kasi kami. So, nagtanong ako sa iba kong ka-opisina kung paano sisingilin sana si roommate. Na-overhear ata ng kaibigan niya, tapos kinento sa kanya. So, ang dating sa kanya, sinisiraan ko siya. So, nagalit ngayon si Jowa, nagbasag doon sa bahay, tapos sinabi sa akin is either umalis ako or sila alis kasi parang sinisiraan ko daw sila, ganyan. So, I decided na ako Ba't ikaw ang umalis? Okay. Bakit hindi na lang sila yung Oo, umalis? kaya nga, ba't di sila umalis? Parang na-pressure kasi ako nung nadalawa sila, yung pinagtutulungan nila ako. So parang wala na akong nagawa. Ako na lang umalis. Pero ngayon, ang problema mo, paano yung deposito mo? Paano yung pera paano niya? Paano yung utang nila sa akin? Kasi every month, saka every cut-off, nagte-text ako sa kanya, tinatawagan ko siya, tinatry ko mag-reach out. Ang dami niya laging dahilan sa akin, may namatay, nagkasakit, gano'n. Paano siya naubusan ng... Hindi, rason? pero doon sa text messages na yan, inaamin naman niya na may utang siya sa'yo. Opo. Kaya nga, so yung mga text na yan, i-save mo.
I-screenshot mo lahat. Kasi yan ang ebidensya mo na May utang inaamin siya. naman nila na may utang sila. Okay po. Ngayon, di ayaw namang magbayad. Ayaw niya. Okay. Hindi naman sa ayaw, parang hindi talaga siya, wala siyang, alam niyo po yun, wala siyang, Wala siyang balak magbayad, ganun na lang. Hindi, pero bakit yun. hindi mo subukan na kausapin yung manager ng inyong kumpanya? Baka sabihin niya, personal yan eh. Hindi, pero sinasabi ko lang na magkakaano tayo eh. Magkakaopisina Opo. tayo. Di ba? Pero Hindi ako po- binabayaran yan eh. Balatsuba siya eh. pero po sa opisina po kasi, kapag may mga utang po, tinanong ko na rin po sa HR namin. Anong sabi? So, kinausap mo na? Hindi sila nakikialam? Ako po, labas daw po sila sa gano'n kasi Ayan, very okay. personal issue Totoo po naman kasi yun. siya. Kumbaga, walang company policy na pagkakasunduin kayo. Pwede ba siyang pumunta ng small claims? Oo, di pupunta ka na talaga sa abogado. Hindi, abogado muna. Abogado muna. Para yung abogado, susulatan siya. Demand letter. Demand letter. Ngayon, Okay. pagka hindi siya, Magkano daw yung abogado? Mag-abogado pa siya, 39,000? punta ka sa PAW. Ha? Pipila pa siya? Ayaw mo, kasi tamo kung siningil ka nung abogado ng acceptance fee, 20,000, halimbawa. 39,000 lang eh. 39,000 yung sinisingil niya. Oh. Pero kadalasan minsan, ang pride na, parang amor proprio to eh. Oh. Dapat magbayad ka. Maski wala akong matanggap dyan sa babayad mo, dapat magbayad ka. Pero sa tingin ko kay Gab, gusto niya may matanggap siya. Hindi lang basta-basta amor proprio, dapat matanggap niya. Kailangan sige. balik niya sa kanyang pera. Kaya pupunta ka sa PAW. Demand letter lang kasi ang kailangan Demand niya. letter Baka may kaibigan kang abogado, di pakisuyo mo na lang demand letter, bigyan mo na lang siya ng cake. Kung si Attorney Claire nga, kung wala lang sa Malacanang, i-refer kita sa kanya. Ayan, Diba? tama. Nagbibigay yan ng libreng demand letter. Pero nasa Malacanang na siya eh. Nasa Malacanang na siya. Pero hindi, ang demand letter, pag may kaibigan ka naman, di naman mahirap kunin yung demand letter. Tsaka mura lang naman din yung demand letter. I suppose maliit lang siya. Pero after that, anong gagawin niya? Hindi pa rin nagbayad, 5 araw na ang nakakalipas. Di-demanda natin. Ng ano? Collection. Yan. Pwede yan sa small claims. Kaya nga, pwede sa small claims. Oo, pag small claims, walang abogado. Oo, hanggang 1 million ang small claims eh. So, pwedeng 39,000 lang. 39,000, oh. Ngayon, kung wala siyang maibibigay, i-sheriff yan. Di ba, no, attorney? Ano yung sabihin ng sheriff? I-garnish yung kanyang sweldo. Yan. Garnish yung sweldo, bibigay sa kanya. Basta may patunay ka lang. Part of it. Basta may patunay ka lang, ha? Okay. Sige, kunin mo ang para sa'yo, Gab! Okay yan, Gab. Thank you, Atty. Okay, Kukunin ko lang. Gusto ko lang sana kahit bayad o hulug-hulugan na lang. Sabihin mo sa kanya, i-text mo. Sabi mo, pwede ba hulug-hulugan mo na lang? Namatay na nga yung patay na kuko sa hindi sabi niya, namatay yung kuko, kaya hindi siya magbabayad. Diyos ko daw, ubus na nga yung kuko niya. Kaya nga, ubus na Namamatay ayaw na nga. buwan-buwan. Hindi nga talaga magbabayad. Oo nga. May mga ganun talaga. Hindi, pero baka kasi sinisingil niya ng buo. Pero kung i-text mo na, pwede ba hulug-hulugan mo na lang para makaraos ang pagbabayad? Ayaw nga. Alam mo, sa totoo lang, yan ang hirap minsan eh. Pagka friends. Pagkatapos utang-utang, okay lang. Tapos pagka nagkaroon ng problema, away na to the highest Buti na lang level. hindi nangungutang sa akin si... Hindi ako mangungutang. Hindi, mangungutang pa lang. Mangungutang pa lang ako. Okay. Maraming salamat sa iyo, Gab. May tatanong ka pa? Yun lang po. Maraming salamat po, attorney. Thank you rin po. Okay, thank you so much. Ay, sakit sa banks, no? Pag mga utang-utang na ganyan. Kasi minsan, yun na lang yung mismong pera mo eh. Di ba? Hindi, pero mabait din siya. Mabait kasi siya. nga, in-accommodate niya yung magjowa. Oh. Sabi nung magjowa, hati-hati tayo, 3. Later on, isang kwarto lang kami eh. Ikaw, isang kwarto ka eh. Di ba ka per kwarto dapat ito? Ang bayad. Siguro sabi sa kanya, hindi magjowa ka na rin para it's atay. Sige, eto na si Alan, 21. Abusive po ang household ko. Ano daw?
Ano daw? Kasi ang magulang ko nasa Kung pilit sakaling anak kong umalis po pauwiin. ba ako rito, may right pa rin po ba ang magulang na sa pilit anak kong pauwiin? Pero 21 na siya. Wait a minute. Yung pag sinabi niyang household, ito yung bahay ng mga magulang niya. Okay. So when you say nananakit. Oh, nananakit. Kung sakaling umalis po ba ako, 21 na siya. Kaya nga, hindi, Diba? hindi ka na pwedeng pabalikin. Oo. Kasi 21 ka. Baka kasi may mga tao na may fear sa magulang. Bumalik ka dito! Ngayon na! Mga ganon. Kung susunod ka, decision mo yun. Aha, ikaw ha? Marunong ka na, may pakpak ka na ngayon ha? Marunong ka nang lumipad. Parang ganyan ang Ayan. dialogue mo sa mga anak mo, ha? Hindi, baliktad sa akin yung nanay ko. Ang tigas na ng pakpak mo ha? Ako, matigas ang ulo, umalis pa rin, di ba? Kaya Paano nga, ngayon sa ang yan? tanong niya, Pwede daw ba siyang sapilitan Pwede na ba pauwiin siyang- ng magulang niya? meron pa bang right ang mga magulang mo na Nasapilitan. sapilitan kang pauwiin? Wala Oo. na po kasi 21 na po kayo. Correct. At saka kung sakaling naging malupit sila, dako, may kaso yan, di ba? Pag sinasaktan mo, di ba may kaso yun? Siyempre. Oo. Basta pag pananakit, may kaso yun, kahit na magulang mo pa. Pero Tama ba? 21 na siya. So hindi po kayo maaaring pilitin na bumalik sa kanilang bahay. Totoo. Pero kung kayo po ay kakausapin at kayo papayag na bumalik, hindi po kayo pinilit. Oh, di ba kang bumalik, sinasaktan ka pala. Pero kasi ganito, baka merong... Pero pag ikaw umalis sa bahay nyo, hindi ka pa pwedeng humingi ng alawan sa mga magulang mo. May point ka naman Diba? doon. Kasi kung 21 siya, nakatira siya dun sa bahay nila, wala siyang trabaho, binibigyan siya ng allowance ng mga magulang niya, o maski may trabaho siya, binibigyan siya ng allowance. Pag umalis ka sa bahay nyo at hihingi ka ng allowance, sasabihin ng magulang mo, lumayas-layas ka rito. Di, tapos na ang allowance mo. May ganun din pala, no? Mm. I never imagined na may mga ganong magulang, may ganong anak. Yung mga dami nating nakikitang kaso dito. Pero iba-iba. tanda mo, wag kang agad mag-jump into conclusion kasi hindi pa natin nakakausap ang magulang niya. May kabilang istorya. May kabilang istorya. Okay, sige. So, base dun sa kanyang kwento, abusive, parang yun ang sabi niya, di ba? At ayaw na niya. Hindi, bakit kaya abusive? Hindi rin natin alam. Kasi baka mamaya, lumalabas siya at umuwi ng gabi, pinagagalitan siya. May point. Di ba? Hindi niya magustuhan yon. Kung hindi niya gusto, kasi alam mo naman ng magulang, ganito ang kanilang katwiran. Hanggat dito ka nakatira Sa pamamahay namin, kami ang ang masusunod. Kung hindi ka makakasunod, lumayas ka. Hindi nga siya pinapaalis. Pero pinasusunod naman siya. Pinasunod. Kaya Well, anyway, you're 21. You pray for it. Okay? Magdasal ka. Ng malalim. Okay? Eto na, si Rolly ng Occidental Mindoro. Lahat po ng legal documents ko ay Rolly maliban sa PSA birth certificate. Kasama na rin po nasa birth certificate ng mga anak ko at marriage contract namin mag-asawa. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Pwede po bang palitan na lang ang pangalan ko sa aking PS? Teka muna, ano ba yung original na pangalan? wala kang sinabi. Rolando? Baka daw Rolando. Pero Opo. lahat Rolly ang nakasulat. Mhm. So, paano ba yon? Kasi kung Rolando na talaga ang ginagamit mo at Rolando yung nasa mga school records mo, pwede po nating ipakorek na yung Rolly at gawin ng Rolando. Hindi, sabi niya kasi, Rolly, maliban sa PSA birth certificate. Maliban. So, yung nasa birth certificate, Baka yung nasa birth certificate ang Rolando. yun ang Rolando. Okay. Oo. Most probably.
Okay. Kaya nga, so yung birth certificate, pwede nating isunod na sa Rolly. Oo. Kasi Rolly na pala yung ginagamit mo. So, pwede. Pwede yan. Ano yan? Mag-abogado pa rin. Hindi na. Ano yan, meron batas yan eh. Yung change of Correction first lang. name. Change of first name. Correction lang. Administrative. First name lang. Kapag ka, isa sa mga rason yan. Oo. Kapag ka hindi mo naman ginagamit yung nasa birth certificate mo. Yes. At lahat na ng mga document mo ay pare-pareho ng Rolly. Oo, parehas na. Di kesa naman sa ipalitan natin yung lahat ng dokumento niya ng pagkadami-dami, pwedeng ampalitan na lang natin yung birth certificate. Yan. Pero, tanong, ito hindi to tungkol kay Rolly pero naisip ko lang. Pero kung paano kung pinalitan niyang Rolly Bells? Sorry. Di ba? Tanong lang kasi syempre Rolando, lalaki. Ginawa niyang Rolly Bells. Kasi walang magiging basehan. Kasi ang sinasabi natin, para walang confusion. Oh. Pag gumamit ka ng pangatlong pangalan, lalong may confusion. Hindi papayagan yon dahil nga ang purpose ng batas na ito ay i-correct nang hindi ka napupunta sa husgado para mawala yung confusion na dalaw Rolly at Rolando. Oh. Pag niligyan mo pa ng Rolly Bells, magkakaroon talaga ng confusion yan. Di ba? Oo nga, confusion. Ano? Confusion yun. So, ganun talaga. Pagka lalaking pangalan, Hindi, para lang mawala ang confusion. Ang confusion ay, ikaw ba'y Rolly o Rolando? Nandun lang Hindi kasama sa usapan yung Rolly Bells. hindi. Example lang. Pero kung ang pangalan mo ay nakakahiya, pwedeng palitan ng iba. Kasi ang dahilan naman doon, kasi po ang sagwa-sagwa naman ang pangalan ko. Di ba? So, baka pwedeng palitan na lang yung pangalan. Hindi kasi, bakit ko na itanong? Baka lang hindi ko sinasabi itong si Rolly pero malay mo lang, baka, kasi, matagal na siyang kilala as Rolly Bells, for example. Diba? Rolly Bells talaga siya. Pero, pero paano mo papapatunayan na yun talaga ang pangalan mo. naka-record na pangalan mo na ginagamit mo? So, dapat yun talaga from the very beginning. Kasi ito, sa school mo, sabi niya, lahat ng dokumento, so school records, Rolly. O ngayon, biglang magro-Rolly Bells. Okay, baka hindi nga papayagan dahil sa hindi, kumbaga, ang purpose ng batas ay hindi maseserve. Ayun. Okay. Kumbaga, So, it will create more confusion. okay. So, yung mga nag-aasam-asam dyan, napalitan yung mga birth certificate na pangalan nila, wag na kayong umasam. Hindi, basta kinakailangan may dahilan. Yun nga. So, dapat, Kasi kung pangit yung kamukha nung example ko, Orinola, ang mga pangalan mo, pwede mong palitan yun. Kasi nga, nakakahiya yung pangalan mo. sige. Okay. Anyway, nakakatuwa man talaga naman. Ano pagka Orinola ang pangalan mo at pinalitan, anong pipiliin mong pangalan? Anong pangalan mo pipiliin? Ayoko. Madumi yung masasabi ko, kaya wag na lang, pag Arinola. Okay, Arinola sige. yung play. Anyway, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na yung gabing ito. Hanggang sa susunod po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!